Samantala, magkahalong galit at pagdadalamhati naman ang nararamdaman ng mga kaanak ng mga nasawi sa pagsabog sa Davao City noong Biyernes. Ang isa naman sa mga pumanaw, nagawa pang iligtas ang kanyang misis. May report si Salima Refran. Sabi ko, hindi siya sumasagot. Hindi siya nagsasagot. Sabi ko, stay with me, please. Mga ayot na gap. Puno ng dalamhati si Ellen sa pagkamatay ng kanyang asawang si SPO1J Adremesin, isa ang off-duty na pulis sa 14 na nasawi sa pagpapasabog sa Rojas Night Market noong Biyernes. Kwento ni Ellen, iniwan lang daw niya ang nagpapamasahing mister nang pakiusapan siyang ibili ng pagkain. Maswerteng naisama niya ang kanyang 9 na taong gulang na anak. Too late na kasi yung sabog, grabe yung impact sa kanya. Kasi yung mukha niya kawawa masyado. Pinapals ko siya. Wala nang pals. Sabi ko, patay. Paano to? Nakita ko yung kamay. Wasak na wasak dito. Naghihinagpis din si Luisa Reyes, ina ng negosyanteng si Christian Denver Reyes. Hindi yun sila tao. Yung gumawa nun, hindi sila tao. Demonyo sila. Wala yan silang puso yung gumawa nun. Binawian man ng buhay ang kanyang anak, nagawa naman itong sagipin ng asawang si Joanna na nasa ospital pa rin hanggang ngayon. Mabait si Lord kasi siguro tinabunan ng anak ko yung misis niya. Kasi ang katabi, yung anak ko, misis niya, si Joanna. Tapos yung buntis yata yun, patay. Patay yung anak ko, si Joanna buhay. Kaya sabi ko, mabait pa rin si Lord. Kahit kinuha yung anak ko, ang ina nung anak nilang 3, binuhay para sa mga anak nila. May mag-alaga, may magpalaki pa rin. Galit naman ang nararamdaman ni Estrella, ina ni Salvador Reginaldo Nagal. Saan ang human rights? Ngayon mga inosente ang pinapatay. Tapos kung mga criminals, maraming human rights na magdating na mag-imbestiga. Nagpamasahe raw si Dudes kasamang nobyang si Krisha. Nasa ICU pa rin ang kanyang nobya dahil sa 3rd-degree burns. Ang nurse si Cristia Gail Bisnon ang isa sa mga unang bangkay na nakuha sa blast site, pero siya ang pinakahuling nakilala. Wala kasing ID na nakuha sa kanya. Hindi rin alam ng kanyang pamilya na nagpamasahe siya sa Rojas Night Market. Ang kaibigang si Evelyn lang sinabihan niya tungkol dito. Sinabihan ko pa siya na sabi ko, bukas na lang tayo, Saturday. But she really insists. That's the reason why when the explosion happened, when we saw on TV 5 girls agad namatay, malakas talaga yung tibok ng puso ko. Parang sabi ko, baka talagang kasama siya. 14 ang nasawi sa pagkapasabog. Ang mga biktima, mga ina, ama, anak at mga kaibigan na hindi inakalang sa malagim na paraan magtatapos ang kanilang buhay. Ito ang unang balita mula Davao City. Salima Refran reporting.